Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, 'Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.' Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, 'Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa.' At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Matapos nga na tayo ay mag-break ng kaunti upang bigyang parangal at ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng ating patrong si San Jose. Ngayon ay balik po tayo sa ating mga pagninilay bilang paghahanda natin sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, sa panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na muling suriin kung paano nga ba tayo namumuhay sa ngayon. Dahil ang lahat ng mga pagbasa natin ay laging
magpapaalala sa atin ng katotohanan na isang araw ay mawawala tayo sa mundong ito at lahat ng pinahahalagahan nating lalong-lalo na ang mga material na bagay ay iiwanan dito at hindi natin ito magagamit para ipangsuhol doon sa langit. Walang kailangang bayaran sa langit para tayo makapasok. Wala ito sa dami ng pera, wala din ito sa kawalan natin ng kayamanan sa lupang ito. Laging ang pagiging basihan ay kung paano tayo nabuhay at kung paano natin ginagamit ang lahat ng meron tayo sa mundong ito. Kaya nga yung kwento, yung mayaman na nagpasasa sa kanyang kayamanan nang siya ay mamatay, siya ay napunta sa impyerno. Samantalang yung si Lazaro na pulubi na nagtiis sa kanyang buhay sa lupang ito ay nung mamatay, napunta sa langit. So yung katotohanan muli, dalawa lang ang pupuntahan natin, langit o impyerno. At alalahanin din natin mabuti yung mayaman, hindi siya napunta sa impyerno dahil mayaman siya. Yung mahirap, hindi rin napunta sa impyerno dahil mahirap siya. Kundi paano nabuhay sa mundong ito. Dahil yung mayaman, kung tutuusin, kayang-kaya niyang tulungan yung mahirap, pero hindi niya ginawa. Yung mahirap, pwede niyang pagnakawan yung mayaman, pero hindi niya ginawa. Nakikita po ba? Kaya isang araw, may kalalagyan tayo. Wala sa atin ang pwedeng humatol, kahit nga minsan naiisip natin, may isang tao na paulit-ulit na minumura ang Diyos. Pero hindi natin alam, pagdating ng araw, kasi ang mahalaga, para bang sa huling sandali ng ating buhay, doon tayo mas mahuhusgahan ng Diyos, hindi ng tao. Kaya nga diba ang sabi, kapag ang taong masama, nagpakabuti, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, patatawarin. Pero yung mga mabuti na nagpakasama sa huling sandali ng kanilang buhay, mahatulan sa impyerno. Kaya muli ang paalala sa atin, laging suriin ang ating pong pamumuhay. Kung mayroong pagkakataon at binigyan tayo ng maraming pagkakataon, gamitin natin ito para makatulong sa ating kapwa. Sakali lang po, sa panahon natin ngayon, kabi-kabilaan yung naririnig nating mga naglalabas ang mga pagnanakaw, mga graft and corruption, confidential fund, ang dami-daming pera sa mundong ito. Pero bakit ang dami-daming taong naghihirap din sa mundong ito? Diba? Yung irony, ang dami nating pondo, pero ang daming naghihirap. Ngayon nga, naglalabasan ang mga pera dahil sa nalalapit na kampanya, nalalapit na eleksyon. Ito ay isang paalala din, Hindi naman ito basta tinatakot lang tayo, pero paalala na kung ano ang ginagawa natin sa mundong ito, yun ang hatol sa atin pagdating ng araw. Amen?